Bago tayo magsimula, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa sa kwarto at siguraduhin mong tao. Si Marco, isang streamer na mahilig sa horror content, ay nag-live sa isang abandoned hospital sa gilid ng lungsod. Libo ang nanonood sa kanyang live stream. Sa una, tahimik lang. Ang mga sira-sirang pader, alikabok na bumabagsak sa lumang kisame, at mga crack sa sahig ang tanging kasama niya. Habang nagla-live siya, napansin niya ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi malamig lang sa katawan, parang may bigat sa kanyang likod. Napatingin siya sa camera habang sinasabi, "Okay guys, wala pa namang masyadong nangyayari. Sige, punta tayo sa third floor." Habang umaakyat sa hagdan, narinig niya ang mahinang tunog ng paanan. Dahan-dahang nag-echo sa koridor. "Guys, narinig niyo yon?" Tanong niya sa chat. Maraming viewers ang nag-comment, "May kasama ka. Huwag kang lumingon. Do not go there." Lumiko siya at nakita ang mga lumang wheelchair na nakatabi sa dingding, parang nakatingin sa kanya. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang leeg at bigla siyang ginilitan ng kaba. Habang nagpapatuloy siya sa hallway, napansin niya sa CCTV feed ng kanyang laptop na may anino sa pader, parang sumusunod sa kanya. "Guys, wait. May nakikita ba kayo sa screen?" "Yun ba? Iyan ang shadow," type ng isang viewer. "Lumapit siya sa'yo," sabi ng isa pang comment. Pumasok siya sa isang silid na puno ng sirang kagamitan at lumang kama. Biglang may kumaluskos sa kisame, parang may humahakbang sa itaas niya. Tinutok niya ang flashlight pero walang tao. "Okay, chill and chill. Baka lang hangin," bulong niya sa sarili. Sa chat, patuloy ang babala ng viewers. "Huwag mong buksan yung cabinet sa gilid!" Bumagal ka parang may sumusunod, ngunit curiosity wins. Binuksan niya ang cabinet. Sa loob may lumang monitor. Hindi niya alam kung bakit pero bigla itong nag-on. Sa screen, nakita niya ang sarili niya sa live feed. Ngunit may isa pang tao na nakatayo sa likod niya. Lumingon siya. Wala. Nilapitan niya ang monitor. Ang figure, nakatayo pa rin, nakatingin sa camera. Nakakatakot dahil wala siyang mukha, parang usok na bumuo sa anyo ng tao. Tumakbo siya palabas ng silid habang nagbabago ang environment. Ang corridor hindi na tulad ng dati. Mas mahaba, mas madilim, at may mga pintuan na biglang sumasara. Sa bawat hakbang niya, may maririnig siyang malamyos na bulong. "Salamat sa pagpasok mo." Pumasok siya sa isang operating room. May mga lumang instrument tray at sirang mga kama. Isa-isa bumukas ang mga cabinet doors, parang may gustong lumabas. Ang hangin may halimuyak ng lumang dugo at antiseptic. Biglang may naramdaman siyang humihipo sa balikat. Nang lumingon, walang tao. Ngunit may maliit na anino sa sulok ng silid na dahan-dahang lumalapit. Pumasok siya sa basement. Ang ilaw ng flashlight ay flickering. At sa bawat pag-iikot niya, parang may mga mata sa dilim. Bumilis ang tibok ng puso niya. Isa sa viewers ang nag-comment, "Parang humihinga siya malapit sa iyo." Lumapit siya. "Hawakan ka ng malamig na kamay." Habang nagpapatuloy siya, nakita niya ang lumang patient bed. May kumikislap na figure parang nakaupo. Nang tumingin siya ng maigi, nakapikit ang figure pero naririnig ang hininga. Malakas, mabigat, parang nagbibilang ng bawat segundo na naglalakad siya. Biglang nag-ring ang cellphone niya. Walang signal, pero may notification sa live chat. "Tingnan mo ang monitor sa likod mo." Lumigo siya. Sa mismong wall-mounted monitor ng hospital, nakita niya ang sarili niya, nakahiga sa sahig parang natutulog. Ngunit sa tabi niya, may isa pang figure na nakatayo, nakatingin sa kanya. Hindi na siya makagalaw. Ang viewers, halos nagpanik sa chat. "Run! Get out now! Hindi ka nag-iisa!" "Hindi!" Nagmadali siyang tumakbo palabas ng ospital. Ngunit sa bawat exit na sinubukan niya, bumabalik siya sa parehong hallway, parang loop. Ang dingding, kisame at sahig, nagbabago, nagiging distorted. Sa huli, nakaupo siya sa gitna ng koridor, humihinga ng malalim. Ang chat, puro tanong, anong nangyayari sa kanya? Bakit hindi siya makalabas? Nang tumingin siya sa camera, ang figure ay lumapit sa kanya, unti-unting lumalapit sa lense at pumulong sa microphone. "Salamat sa pagpasok mo dito." Biglang nag-off ang stream. Wala nang signal. Wala na siyang tunog. Wala na siyang liwanag. At sa huling frame ng recording, makikita ang anino nakatingin sa camera, nakangiti.
Kung ikaw ang streamer at nakita mo ang anino na iyon sa likod mo, tatakbo ka ba o haharapin mo ito?